Liwanag po, maraming salamat Attorney Virgie Suarez, yung mga demands na ipinahayag, no, na gusto ng mga manisda at lahat po ng mga nandito ngayon ang mga demands na ito. Siguro po sa pagkakataon ito, bibigyan natin ng chance yung ating mga members of the press to ask questions and clarifications. Sige po, si Madam muna at si Sir. Si Madam in yellow at si Sir in red. Good morning everyone. Cathy Cruz po. May programa po ako every Sunday sa DZXL. Kasama ko si Idos Valdez, ang ating katipunan. And also, you can visit my website, tuklesinatin.net. Alam ni Ma'am Pablo yan at ni Attorney Virgie. But anyway, with all the kapabayaan at mga sabihin na nating mga hindi ginagawa ng ating pamahalaan, do you have any plans para magsampa ng kaso, hindi lamang dun sa kumpanyang nakapinsala dahil sa oil spill nila, kundi maging sa Department of Environment and Natural Resources o sa anumang ahensya na may kaugnayan tungkol sa problemang ito? Meron po kayong direct siguro one is si Attorney Virgie, si Mang Pablo at saka si Sir. Ako muna. Ako ba ang una daw? Yes. Meron bang hierarchy? Ay, wala po. Sige po. Go ahead. Kaugnay nung tanong na mayroon bang iniisip na pagsasampa sa legal, pinag-aaralan mabuti yung pagsasampa, pero siyempre yung aming panawagan na papanagutin naka-address sa kanila at sa pamahalaan. Bakit pamahalaan? Kasi kailangan tumugon ito bilang isang kolektibong pamahalaan. Bagamat mayroong mga espesipikong ahensya na nakatutok. Siyempre, klaro sa atin sino ang nangangalaga ng kalikasan, yung DNR, sino ang nagpoprotekta sa pagkain sa karagatan, DAPPAR, o sino ngayon ang nagtatakda ng pagpapahintulot ng paglalayag, Coast Guard, o sino pa man, silang lahat ay liable dito sa usaping ito. Siyempre, kailangan nating malalim na mapag-usapan kung sasampahan pa natin ng legal ang mga ahensya nito dahil sa kapabayaan at negligence nila sa kanilang duty bilang mga ahensya na dapat sana nagtitiyak doon sa kaligtasan, kasaganaan at kaayusan ng ating karagatan. Yun lang siguro.